Yung ospital ang tumawag. May nangyaring masama sa nanay mo. Ano po nangyari? I'm sorry, Mrs. Kung hindi po kayo magagamot, hindi po gagaling ang mga binti ninyo. Wala ho akong ipambabayad. Bibigyan kita ng 1 linggo. Pero pag hindi ka nakabayad sa loob ng 1 linggo, kapwa-tawa tayo. Palalayasin ko kayo ng walang sabi-sabi. Huwag po kayo mag-alala hanggat hindi niyo pa po kayang maglakad. Ako muna po ang bahala sa inyo. Sasamahan ko po kayo kahit saan niyo po gustong pumunta. Pangako ko po sa inyo, aalagaan po namin kayo mabuti ng Ate Blanca. Alam ko na kung paano natin matutulungan si nanay. Ano yun? Kariton? Pero maraming salamat ha. Napakalaking bagay sa akin ng kariton na yan at ng saklay na to. Bakit niyo po ako niyayakap? Gusto kong malaman mo na mahal kita. Mahal na mahal din po kita. Luna, anak. Bakit ka huminto sa pagtulak? Kasi po, may nakita lang naman po akong buong pamilya na may tatay po sila. Bakit po kami walang tatay? Nasaan na po ang tatay namin? Hindi niya po ba tayo mahal? Huwag mong isipin yan, anak. Mahal na mahal tayo ng tatay mo. Eh bakit di po natin siya kasama? Hindi ko rin alam, anak, yung sagot sa tanong mo. Pero sigurado ako na mabibigyan lang ng tamang pagkakataon, babalik siya sa atin. Sigurado ako ayaw din yung maging malayo sa atin ng matagal. Di bali po, Nay. Pagdadasal ko po na bumalik na po ang tatay namin para matulungan niya po tayo. Hindi lang para matulungan tayo, anak. Pero matagal ko na rin kasing pangarap na sana mabuo na yung pamilya natin. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin binibitawan ang pangarap na yun. Ano? Magtatrabaho ka dito, Rowena? Paano ka makakagawa eh? Hindi ka na nga makalakad. Ma'am, tutulungan ko naman po si Rowena eh. Sa kabilang bisor po dito, mamumonitor ko naman yung mga ginagawa niya. At saka kamay naman ho yung ginagamit sa trabaho to. Mabilis pa rin ho naman gumalaw yung kamay ko. Kayang-kaya ko pong gawin to. Ang punto ko, imbalido ka na. Kahit gumagalaw ang kamay mo, hirap ka na sa pagkilos. Ma'am, tutulungan ko po ang nanay ko. Ipapahamak niyo pa akong mag-ina. Ikakasuhan ako ng labor at saka ng DSWD. Hindi ho. Tutulungan lang ho ako ng anak ko. Itutulak lang yung kariton. Pero pag kaya ko naman ho, kaya ko pong gumamit ng saklay. Sige na ho, payagan niyo na ho ako magtrabaho dito. Hindi ho ako magiging pabigat. Mapapakinabangan niyo pa rin ho ako. Ma'am, huwag po kayong mag-alala. Ako po sasagot kay Rowena. Sinabi mo yan, Marieta, ha? Sige, ikaw ang bahala sa kanila. Pero pag pumalpak yan, ikaw ang malilintikan sa akin. O, sige, pwede ka na magtrabaho. Mabuti na lang pumayag si Ma'am Doris na magtrabaho ako ulit. Kahit paano meron tayong ipang babayad sa mga utang natin. Unahan po natin ang bahay. Oo, anak. Pagkatapos nun, tataya tayo sa loto. At pag nanalo tayo, bibili tayo ng malaking mansyon. Okay ba yun? Yung parang napapanood ko sa TV ni Aling Chicha, yung bahay na may swimming pool. Yun ang bibili natin, anak. At may playground. Ang saya siguro natin. Pero masaya naman tayo sa baring-baring ni Lolo. Kasi may aircon. Ang daming butas kaya aircon ware!
Ikaw talaga. Halika na, dali. Manang makapasok na tayo sa bahay. Nay, tingnan mo. Gamit natin yun ah. Oo nga, no. Sino naglabas ng gamit natin? Itulak niyo ako, anak. Dali, bilisan niyo. Sino naglabas ng gamit natin? Anak, bilisan niyo. Ba't nasa labas lahat to? Ako? Di ba may usapan tayo? Aling Tuding, pwede naman ho natin pag-usapan to, di ba? Sawang-sawa na ako sa pakikipag-usap mo, Rowena. Makikiusap ka, mangangako, tapos hindi mo naman tinutupad ang mga pangako mo. Kaya mas mabuti pa, lumayas na lang kayo dahil may uubala dito sa bahay ko. Aling Tuding, maawa naman ho kayo sa amin. Wala na ho kaming tutuluyan mag-iina. Aba, problema mo na yan. Ikaw ang ina, kaya ikaw ang gumawa ng paraan. Aling Tuding, pakiusap ho. Bigyan niyo kami ng konting palugit. At saka meron ho kaming ibang gamit sa loob ng bahay. Baka ho pwede namin kunin sandali. Sa tingin mo, ibibigay ko ba ang mga gamit mo dyan sa loob? 6 na buwan ang umutang mo sa akin. Kaya hindi mo na makukuha ang mga yon. Kaya mas mabuti pa, lumayas na kayo. Mabuti nga, naging mabait pa ako sa inyo. Dahil binigay ko pa yung mga gamit nyo. Kaya mas mabuti pa, lumayas na kayo. Hala! Layas! Ito ang mga gamit nyo! Lumayas na kayo! Dalhin nyo yung mga basura yung gamit! Layas! Tita, Hoy, ano Alex? Bakit parang mahangos ka? May problema ba? May nakita pong remains ng isang lalaki sa gubat. Tita, decomposed po yung katawan. Pero, malakas po ang kutob ko. Na, parang si Luis po yun eh. Sobra naman yung Aling Tuding na yan. Hindi naman kayo dapat pinagtabuyan ng ganun. Hindi ko rin naman siya masisisi, Marieta. Mahigit kalahating taon na kami hindi nakakapagbayad ng upay. Dumito muna kayo mag-iina habang wala pa kayong matutuluyan. Saka, pagpasensyahan nyo na lang yung bahay namin, ha? Nay, papagamit ko muna sa kanilang kwarto ko. Sige, saka doon ka na muna sa kwarto namin ng tatay mo. Total, wala pa naman siya dito, eh. Halika, dali na natin ang gamit niyo dun. Para makapagpahinga na ng nanay niyo. Salamat. Sige, Nay. Halika na po. Wala ko magkalala ito sa... Ani! Talagang nandito ka lang pala sa akin palagi. Tayo? Are you sure about this, Alex? Parang ayoko nang lumapit. Asan ba? Asan ba yung sinasabi niyo? Dito po. Ha? Katita, Dahan-dahan po. andito po ako. Divine. Asan ba yung sinasabi Tita, niyo? Ito po. Tita. ito po ma'am. Ay, Diyos ko, anak ko. Oh my God, si Luis. Teka lang po, Tita. Tita, hindi po tayo sigurado na si Luis yan.
Gaano ka ba kasigurado na si Luis to? Eh, dito siya sa gubat huling nakita. Oo nga, dito nga siya sa gubat nakita. Pero malay mo, isang tao lang yan na pinatay tapos dito siya tinapon sa gubat. We cannot jump into conclusions, tita. We need to perform a DNA test. Okay, kailangan kong mapatunayan yun sa amin na si Luis talaga yan. You don't have to get stressed over this, right? You'll have to perform that test first. Tay! Andito na po si tatay. Oh, bakit bigla ka umuwi? Hindi kasi natuloy yung sweldo sa kontrata, kaya umalis na lang ako. Mag-a-apply na lang ako ulit sa ibang barko. Sino ang mga batang to? Ba't ganyan ang itsura ng isang yan? Ako po si Luna, at siya naman po ang ate Blanca ko. Sana po, Ano po? Huwag na. Okay na. Ikaw naman. Mga inaanak natin sila. Mga anak sila ni Rowena. Dito muna sila ditira sa atin, tay. Bakit ka nagpapatira dito sa bahay na hindi ko alam? Samantala lang naman, Carding, eh. Saka wala silang matutuluyan. Hindi natin sila cargo at wala tayong responsibilidad sa kanila. Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Baka marinigan nila. Wala akong pakialam. Basta ayokong nandito sila. Pagpasensyahan mo na yung kumpare mo, ah. Mainit lang talaga ulo nun kasi palpak yung agency na pinasukan niya. Marieta, ano ka ba? Okay lang. Siyempre, naiintindihan ko. Kaya mo, aalis din yun. Pag wala na siya, wala na tayong problema. Nay, pwede na po bang kumain? Gutom na po kasi ako eh. Oo nga po, Nay. Ang sakit na po ng tiyan ko. Anak, konting tiis lang, ha? Hindi kasi tayo pwedeng maunang kumain. Kailangan sila muna kasi nakikitira lang tayo dito, eh. Kaya tatanggapin lang natin kung ano yung ibibigay nila. Konting tiis lang, mga anak, ha? Sige po, Nay. Marieta, pag kaya ko na, babayaran din kita ng upa. Pero ngayon na alam kong kapus ka pa. Hayaan mo na yun. Bakit ba hindi mo sila magbigay ng upa? Wala nang libre ngayon, Marieta. Lahat ay may bayad na. Toti, kumain ka na. Walang sabaw? Di ba pag kumakain ako, gusto kong may sabaw? Kumuha ka ng sabaw! Kain na po tayo, Aling Rowena. Luna, Blanca. Huwag mo na silang intindihin, Toti. Ang unahin mo ang pagkain. Kumain ka na. Ani, ikaw ba yan? Teka, Ani. Saan mo nakuha yan? Ut! Masama yun. Masamang nangungupit ng pagkain. Sabi nga nila, kapag galing sa nako ang pagkain, mas lalong sasakit ang tiyan mo. Sige na, ibalik
muna sa loob. Anak, pakiabot mo nga yung isang bistay. Naku, anak, dalian mo. Pulutin mo lahat. Ibalik mo dyan. Bilisan mo bago tayo makita ni Ma'am. Ano ba naman kayong mag-ina? Hindi kayo marunong mag-ingat! Ma'am, pasensya na ho. Hindi na ho talaga mauulit. Anak, anak. Bilisan nyo, damputin nyo yan! Diyos ko, puro kayo pasaway! Bilisan nyo yan, damputin nyo yan! Kinaabot mo sa akin yung bistay. Blanca, saan ka pupunta? Doon na lang muna ako kakain. Bakit naman? Dito ka na lang para may share mo din sa amin kung anong baon mo. Ano bang baon mo? Wag na. Sige na. Damot naman ni Blanca. Ayaw mag-share ng baon niya. Bakit kaya ayaw niya ipakita kung anong baon niya? Ano kayang baon niya? Umabo na! Takpan nyo ng trapal, mga daeng! Dalian nyo! Anak, anak, kunin mo yung trapal doon. Dali, takpan mo to. Baka mabasa. Hindi, Day. Tutulungan ko muna po kayo. Hindi, kaya ko na. Sige na, takpan mo na. Day, baka mahulog po kayo. Kaya ko, anak. May saklay naman eh. Sige po. Luna! Nay! Luna, anak, dalian mo. Pulutin mo lahat. Dalian mo. Bilisan mo. Bilisan natin, baka makita tayo ni Ma'am Doris. Lago tayo pali-paliho. Anak, bilisan mo. Anong trabaho to, Marieta? Supervisor ka dito. Hindi mo ginagawa ang responsibilidad mo. Hindi na ni Rowena kaya ang trabaho dito. Kung hindi mo siya kayang tanggalin, ako magtatanggal sa kanya. Huling araw mo na dito, Rowena. Wala ka ng trabaho dito. Ma'am, bigyan niyo pa ho ako ng isang pagkakataon. Sige na ho, hindi na ho ito mauulit. Kunin mo na lang ang huling sweldo mo. Umalis ka na. Ano bang tao? Yana! Bakit ayaw may share sa amin? Yana, balik pa sa akin yan! Wag Yana! Tingnan mo muna kung anong laman yan. Dali, buksan mo na. Walang laman? Ba't ganun? Wala kang baon? Walang baon? Kaya naman pala ayaw mo sumabay sa amin kasi walang laman yung baonan mo. Nakakahiya ka. Nagpapanggap ka pang may lunchbox. Wala naman palang laman. Walang baon. Hoy, tigilan niyo yan! Etong baon ni Blanca, oh.
Bawal mo, Blanco. Nakalimutan mo ilagay sa bag mo. Salamat, Toti. At kayo, alam niyo ba kung anong palaman ng sandwich na yan? Ano? Hotdog sandwich yan! Wow! Sarap naman. Oh, magsialisan na kayo. Kanina, inaaway niyo si Blanca, ah. Akin na yung lunchbox. Blanca. Salamat, Toti. Pero, totoo bang hotdog sandwich talaga to? Hindi. Sinabi ko lang yun para maingit sila. Sa totoo, kondensado lang naman yan. Tara na. Ano ito? Yan po yung DNA results na ipinagawa niyo ni Divine. Ayoko makita. Tita, paano kayo mapapalagay kapag hindi niyo po nalaman ang totoo? Tita, paano po kayo matatahimik? Hindi kay Luis ang bangkay. Pwede kayang ibig sabihin yan, buhay pa ang anak ko? 7 years. Kung buhay pa si Luis, nasan po siya all these years? Talaga? Ginawa ni Toti yun? Oo. Napahiya nga mga kaklase ko eh. Nay? Ay, masakit pa po ba sa inyo? Bakit po parang malungkot po kayo? Wala, anak. Natanggal kasi ako sa trabaho eh. Hindi ko alam kung meron pang ibang tatanggap sa akin. Nay, sabi ko naman po sa inyo, handa po akong tumulong eh. Hindi. Mag-aaral ka at tatapusin mo ang pag-aaral mo. Para isa man lang sa atin dito, magkaroon ng magandang buhay. Hindi yung kagaya ngayon, kumukulong na naman yung mga tiyan natin. Wala tayong pambili ng pagkain. Uy, punta kayo doon. May libreng pagkain, dali. Punta kayo doon. May Nay, libreng pagkain. baka pwede tayo doon. Libreng pagkain? Hindi pa nakakahiya? Namimigay naman po sila eh. Ayos lang yun. Tara, dali, dali, dali. Ha? Teka lang. Teka lang, sandali. Kilala ko po yung nagbibigay ng pagkain. Sino? Si Madam Victoria po. Talaga? Lalapitan ko po siya. Sige, dagdagan mo pa. Hi po, Madam Victoria. Oh, Blanca! Ikaw nga ba? Madam Victoria, kamusta na po kayo? Ay, nako, mabuting mabuti. At nakita kita. Sino kasama mo? Ang kapatid ko po at ang inay ko. Ay, ganon. Priscilla, halika. Ano naman yung batang yan? Halika, halika. Siya yung batang lagi ko kinukwento sa'yo. Si Blanca. Siya naman si Tita Priscilla, ang aking kumadre. Siya ba yung sumali dun sa beauty contest ng mga bata? Oo. Di ba ang cute-cute niya? Iha? Come here na. Kiss nga, tita. Oh, ang cute mo talaga. Thank you po, Ma'am Priscilla. Babalik muna po ako. Tatawagin ko lang po ang inay at ang kapatid ko. Teka, sandali. Sasama na kami para makilala ko rin sila. Sige po. Magandang araw po. Magandang araw din.
Buti naman po, naaalala niyo pa rin si Blanca. Ayoko naman, Rowena. Sino na makakalimot sa napakagandang batang ito? Siya nga pala, ang kumadre ko sa Priscilla, siyang may papiding program. Tumutulong lang ako. Si Rowena, ang nanay ni Blanca. Ay, kumusta ka, Rowena? Kamusta din po? Oo. Alam mo ba, laging kinukwento sa akin ni Kumadre tungkol dito sa anak mo. At ngayong nakilala ko siya, totoo nga naman, very, very lovable siya. Maraming salamat po, Madam Priscilla. Pero, ikaw, ano nangyari sa'yo? Na-aksidente ho kasi ako eh. Oh, ganun ba? Paano ka nakakapagtrabaho? Kasi saan na lang ho ako sa trabaho. Medyo hindi na rin ho kasi ako napapakinabangan eh. Alam ko na, mabuti pa, sumama na kayo sa akin pag-uwi ko. Total, patapos na naman kami. Oo, doon na kayo kumain sa bahay. Marami akong pagkain doon. Talaga po? Oo, Hindi na mas ho. masarap ang luto Luna, doon kaysa dito. Hindi na ho, nakakahiya naman ako. Nay, para pag-uwi natin, puntat na tayo. Hindi na tayo Ay, naku, Rowena. Sige, sumama kayo kay Priscilla. Ito'y mahilig talaga sa mga bata. Oh, ano, tayo na. Sama na kayo. Huwag ka na yan. Sige po. JR. Puntat na ako. Kawawa naman yung pusa, oh. Teka, kukuhaan ko. Kawawa naman. Daddy! Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana nahulugan ako! Umalis kayo! Kurting, ano ba? Tigilan mo yan! Kapag hindi mo sila pinaalis dito, ako ang aalis. Mamili ka! Hayaan mo na, kami nilang aalis dito. Maraming salamat sa pagkupkup niyo sa amin. Sa totoo lang, masakit sa akin ang nangyari. Mas masakit kung iisipin kung buhay pa siya. Tita, tinan mo yung lalaking yun sinabas. Si Luis yun. Bakit ang init mo? Blanca,